Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Maulan na araw dito sa Kuwait. Ngayon habang nag-live ako dito sa kusina, umuulan sa labas. So, pag-uusapan natin itong si Bobo M, yung presidente or panggulo ng Pilipinas ngayon ay hindi lang weak leader, hindi lang bangag, Adictus Benedictus, siya pa yung number 1 fake news peddler. Bakit? Dahil nung April 16, nagpalabas siya ng kanyang balita, breaking news pa at nasa Bongbong Marcos Facebook page, no? Ang kanyang mga kasinungalingan. So, balikan natin yung April 16 na sinabing breaking news. Nahuli na si Saldico. Sabi ni Bongbong Marcos mismo ha. Sabi niya dito, he is now detained in Prague after cruising into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Ano pa sabi niya dito? Basahin pa natin. So, ito yun siya. Breaking news. April 16 to Sabi pa niya dito, we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest as possible time. So, yun ang sabi ng napakasinungaling, hindi lang napakawalang kwentang presidente ni BBM. Ando na lahat kay Bongbong Marcos, kawatan, Adictus Benedictus, sinungaling, at kung ano-ano pa. So, noong April 18, nauna itong dinibank ng Abanti News Channel. No? Sa kanilang Facebook page, so, tandaan natin, April 16 yan, naglabas si Bongbong Marcos ng kanyang peking balita na si Zaldico ay nahuli sa Czech Republic. So, April 18, sabi ng Abanti News, no confirmation. Abogado ni dating ako Bicol Representative Zaldico hindi kinumpirma na naaresto na ang kongresista. Sa eksklusibong pagtatanong ng Abanti Radio, sinabi ni Attorney Roy Rondain na nawalan siya ng kontak kay Zaldico kamakailan lang. Hindi rin kinumpirma ng abogado ang pahayag ni Attorney Harry Roque na fake news si Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang Huwebes ng gabi nang inanunsyo ni Marcos na naaresto na si Zaldico sa Prague, Czech Republic. Hawak na ng mga otoridad. So, wala yun. So, ngayon dito tayo. Ito na. Nagsalita na dito mga lalabs, mga bayots, ang mismong tawag dito, Czech Republic Authority. So, sa mga dyan, sa mga putang inang mga makakaliwang grupo, no? Alam naman natin, sa mga bubonista. Fake news na naman ang inyong amo. Tapos, mananahimik na naman kayo. Ang babakbakan na naman ninyo, Duterte. Kagaya ng ginawa nila nung mahal na araw na nawala si Bongbong Marcos ng mahigit isang linggo na ayon sa mga pinapakalat ng balita through sa mga DDS, mga kilalang DDS vloggers na na-overdose, naghihingalo at dinala kuno sa St. Luke's Hospital. So, tahimik ang mga tahimik ang mga dipotang mga DDS, mga bayarang vloggers ni Bongbong Marcos. So, ang ginawa nila, binabakbakan nila, Bipisara. So, ngayon na naman, mananahimik na naman ang mga iho dipotang ito dahil talagang sinungaling ang kanilang among bangag at ngiwi na to. Bakit? Dahil mismo, ayon dito sa balita ng GMA News, April 18 din yun. So, sabi pa dito, ayan the arrest of former Congressman Zaldico in Prague, Czech Republic is not related kono. Kahit sinabi ng NBI, not related daw ito sa International Criminal Police Organization or Interpol. Red notice
Sabi ng dipota din na Bureau of Investigation, National Bureau of Investigation, NBI, na si Matibag. So, ang dami lang mga nahuli, notice, immigration, reason kung bakit daw nahuli si Zaldico dahil nakalimutan daw yung passport o kaya expired na daw yung passport, canceled na ang passport dahil pinakansela nga. Kung sinabi na din ni John Vic Rimulya na si Zaldico ay mayroong ano ba yung bansa na pinuntahan niya? Mayroon siyang foreign passport. So do you think na kahit maglagalag si Zaldico sa iba't ibang panig ng Europe, gagamitin niya yung kanyang Philippine passport? Hindi po. Ang kanyang foreign passport ang kanyang gagamitin, kagaya ng CEO na amo ko dati sa Saudi Arabia, na CEO siya ng company doon sa sa Jeddah. Dalawa ang passport niya, Lebanese national yun nakapag-asawa ng tawag dito, Amerikana. So nagiging katagal kasi may anak silang dalawa, malaki na din naging American citizen na rin yung Lebanese national na yun na dati kong amo sa company. Tapos, yun, may dalawa siyang passport. Pag nasa Arab country siya, or pag minsan dahil Saudi Arabia lang siya papuntang Lebanon, kasi Lebanese yun, Lebanese passport ang gamit niya. Pero kapag pumupunta siya sa iba't ibang mga bahagi ng mundo, naglalagalag din, American passport ang gamit niya kasi wala nang ek-ek. So, ganito din to. Si Zaldico, kung meron siyang Portuguese passport or Maltese or Maltese passport, Maltese or Portuguese passport na si Zaldico meron, do you think hindi niya yung gagamitin? Do you think gagamitin niya yung kanyang Philippine passport na alam na niya yun na pinakancel na? Di ba? Bubo lang, no? Hindi ganun kabubo si Zaldico. So ito, sinabi ngayon ng Czech Republic na wala. Walang tawag dito, information silang natanggap na si Zaldico ay naaris as nasa kamay nila. At kahit mismong Department of Foreign Affairs ay wala din pang information sa pagkadakip ni Zaldico. So ano itong ginagawa ni Bongbong Marcos? Nagpakalat siya ng fake news para mapagtakpan ang isyo ng flood control projects, isyo ng mga maraming umiiyak na mga PUV drivers na halos wala nang kinikita dahil napunta na lang sa mahal na petrolyo, krodo at kung ano pa dyan ginagamit nila. Halos wala na silang maiuwi sa bahay. Kamakailan lang, kahapon, may namatay na isang driver, PUV driver, na pumila sa 5,000 ayuda ni BBM. Pinahirapan pa sila ang haba-haba ng ayuda, ng pila. Dahil pang hinihingi yata ng mga doon, papilis. O yun, gustong pagtakpan ni Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang kapalpakan, pagiging inutil na presidente. Through Zaldico. Kasi wala na O palpak pa sila kay Madriaga dahil dinibang din siya ni Amy Marcos. Na lahat ng mga na yun, andun daw si Amy. O, di ba? Mismong atin niya, dinidibang siya. Sinasabi na sinungaling si Bongbong Marcos sa mga aligasyon ni Madriaga laban kay VP Sara. So para makaiwas doon, magpalabas sila na si Zaldico nahuli na. Si Bongbong Marcos lang ang source, walang iba. Fake news, ang putang inang presidente ng Pilipinas ng iwe at bangag. Inotel, walang kwenta na binoto natin. Animal, gago, tarantado ito.